Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gaminix Vlog at pag-uusapan natin itong sinabanat by at ng Banateros Group. Dito guys, tinanong nila or bisita nila si Mayor Isko Moreno or si Yorme dito sa kanilang channel. Dito guys, ang mga tanong nila Banat by ay salungat sa mga sagot ni Yorme. Gusto kasi nila Banat by na hulihin itong si Yorme at maging pabor kay Sara ang magiging mga kasagutan ng kanilang mga tanong. Ang problema, lumilihis si Yorme doon sa kanilang gustong mangyari. Dito guys, panoorin natin ang video na to para ma-analyze natin or anong mga sasabi natin doon sa mga sagot nila at sa mga tanong ng mga DDS vlogger at sa naging tugon at sagot ni Yorme. Hindi nila mahuli-huli si Yorme sa kagustuhan nilang mangyari. Akala nila ang magiging sagot ni Yorme ay pabor sa kanilang mga tanong. Dito guys, panoorin natin kung anong mga sagot ni Yorme. Po ba paaakyatin nyo uli at papayagan nyo uling umakyat si BP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Ako may pangarap. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Fiscally, to improve the lives of the people of Manila and Manila itself. I will do so. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si BP Sara, tumakbo pa yung isang kandidato, o tumakbo pa yung isa pang kandidato. Let's just say, ako talaga ang pangarap ko, kung wala silang kandidatong mayor, halimbawa, walang kandidato si BP Sara, o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si BP Sara, o si Leni Robredo, o si John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi ngayon yung mga possible front runner, di ba? For the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Maynila. Welcome sila lahat sa Maynila. Pero sino Tatayo ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Leni, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. Why? Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. What's there for them? What's in it for? Pero yun, ano ba ang kapakinabangan? Hindi, yun lang naman yun. Parang Switzerland ang Maynila. Parang ganun ang gusto ko. Tayo ka sa lahat ng tablado. Gusto mo kami pa gumastos bilang aksyon demokratiko. Pero sino itataas mo? Ay, that's another story. Sino yung your best I'll choice? cross the bridge when I get there. Di ba? Pero kung halimbawa nga ganoon, ipararamdam naming mga taga Maynila na sila'y malugod at mainit na tatanggapin ng mga Manileño. Kasi hanggat mari nga ayaw ko ng madamay pa sa politika yung mamamayan. Tingin ko pagod na ang tenga ng tao sa bembangan ngayon ng away ng politika. Ako, yun lang na may akin. And I may be wrong about it, but for now, iniiwas ko na lamang yung tao sa lungsod ng Maynila na masakripisyo dala ng personal kong interes sa politika. In as much as I can. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yan, Maynila. Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara? Si BP o si Leni? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapasurvey. Usually, nagpapasurvey ako, pagka may nagkandidato na. Ayan no. Ang kanilang mga tanong kay Yorme at ang sagot ni Yorme. Mautak si Yorme. Ayaw niyang magpahuli sa mga tanong nila Banat Bayo, di ba? Sinisigurado ni Yorme na wala siyang
ibang masasaktan na tao. Ayaw niya magturo kung kani-kanino. Ang kay Yorme lang ngayon ay nasa gate na siya. Hindi siya pumapanig kung kani-kanino. Ang iniisip kasi nitong nilaban at bay, ang akala nila ay papanig kay Sara itong si Yorme. O napapagandahin ni Yorme ang mga sagot niya papunta kay Sara. Ang kinalabasan ay walang makuhang sagot si Nabanat Bay kay Yorme na papabor kay Sara. O, di ba? O. Wala talagang makuha-kuhang sagot si Labanat Bay kay Yorme na papabor sa kanila. O, di ba? Parang napapahiya na nga lang siguro itong sina Banat Bay siguro. Nahihiya na lang silang itigil ang kanilang mga tanong kasi wala silang makuhang sagot mula kay Yorme na papabor sa kanila. O, di ba? Kasi ang kinabanat bay, isa lang ang patungo nila eh. Ang pagandahin lang ang kwento pa para kay Sara. O ngayon banat bay, at saka itong mga banateros, wala. Nahihiya sila kay Yorme kontra nila si Yorme kasi ito sila kasing lumapit kay Yorme para mga ibigan. O di ba? Dati nung una, bumabanat itong sinabanat bay ng paninira kay Yorme noon eh. Ito lang kasi silang lumapit kay Yorme noon para makipagkaibigan. Kaya ngayon wala silang masasabi kay Yorme kahit taliwas ang sagot ni Yorme sa kanilang mga tanong. O, di ba? Parang napapahiyang ang mga banateros ngayon eh. Siguro yung isip-isip nila, sana hindi na lang tayo nag-interview kay Yorme. Parang tayo patuloy nitong napasama. O, di ba? Ayan. Di ba? O, wala silang nakuhang sagot na pabor sa kanilang idol. O, totoo naman ang mga sagot ni Yorme na gigit na siya para sa kapakinabangan ng mga tao. Hindi siya makipag-away kung kani-kanino para lang sa sarili niyang galit o anumang kanyang sarili lang na paninindigan. Kung kakalabanin niya ba naman niya ang gobyerno, anong makukuha nila dyan? Galit lang. Tuturuan nila yung mga tao na magalit sa gobyerno. Ay, mali yun. Kaya ito kay Yorme, tamang mga ginagawin ni Yorme na pagpabor sa gobyerno. Yun naman ang dapat kahit sinong mamuno, susuporta tayo kahit kanino. O, di ba? Hanggang dito na lang dahil napahiya itong sinabanat bay kay Yorme, wala silang makuhang sagot kay Yorme, napapabor sa kanila. Bye-bye!